Magandang araw mga ka-junior. Natapos na natin yung pag-grinder. Ngayon naman po ay magmamasilya tayo. Yan, mamasilyahan po natin yung mga singit-singit at saka yan. Yung mga pinanggalingan ng tornilyo, ng pako, tsaka mga pinagbaklasan ng mga dating epoxy. Lalagyan po natin siya ng masilya na may pintura para sumiksik po sa mga gilid-gilid. Yan. Ito pong pinapakita ko po sa inyo. Ito po yung sapatos o riles. Yan, depensa po yan sa casco o bowl. Ito naman po yung pinanggalingan ng montahe o plataforma. Kasi nagpalit po tayo ng plataforma. Ito mga ka-junior yung binili nating epoxy paint. Yan, epoxy paint, thinner, brush. At bumili rin tayo ng 1 liter na epoxy. Halos sumabot po ito ng mga 2,800. Ayan. Kasi mamasilhan po natin yung pinakita natin kaninang casco o bowl. Ito, may natira pa naman tayo sa 1 galon na epoxy. Yung mga natira natin yung mga nakaraang araw. Ito mga ka-junior. Pakita ko po sa inyo. Yan. Bali ito po, nagpatimpla tayo ng blue. Hindi siya medyo dark, parang sky blue po siya. Then, yung isa naman apple green. Then, bumili tayo ng masking tape para sa lining, brush. Ayan, lacquer thinner para sa panggas. Ito masking tape na to, ito ang gagamitin natin pag nag-lining naman tayo. Ayan. Tapos epoxy catalyst, ito yung hinahalo natin sa pintura. Para na tayong nagpintura masilya. Yan. Yan kasi pangkaraniwang ginagamit ko. Epoxy paint. Ito una nating gagamitin, yung pinatimpla nating sky blue. Then magtitimpla tayo ng epoxy. Pangkaraniwang ginagamit natin is Pioneer epoxy kasi ito matibay ito eh. Makapit siya lalo na pag pambabaran. Tara mga ka-junior, panoorin nyo po ako kung paano po magtimpla ng epoxy at kung paano rin po magpasilya. Ito mga ka-junior, 1:1 kasi ang pagtitimpla ng epoxy. Kung ano yung dami ng kulay pulang pantimpla, ganun din pong kadami yung kulay puting ihahalo nyo. Then imimix po natin maigi hanggang sa magkulay pink na siya. Kailangan po halong-halo kasi pag hindi po halong-halo, kahit ibilad po natin siya, hindi po siya ganong titigas. Yan. Then konti-konti lang din ang pagtitimpla para hindi po tayo matigasan na epoxy. Ngayon mga ka-junior, medyo simutin na natin to para kasi malaki-laki rin yung mamasilyahan natin tsaka hindi naman siya matatapon. Doon na natin siya ititimpla sa may baul. Doon natin siya sasama-sama. Ayan. Then next na po natin yung kulay puti. Ayan. Yung kulay puti, kung anong dami na kanina natin kinuha, ganun din po itong ilalagay natin na pang mix na kulay puti. Kaya mga ka-junior, kung bago po ka sa aking YouTube channel, please watch, subscribe, then like, then pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa nalalabas nating YouTube video. Ayan, timplahin na natin siya patapos ihahagod natin ng manipis, then patutuluin natin sa baul na may mga malalalim na butas. Pangkaraniwan kasi mas maganda itong gamitin na Pioneer epoxy. Lalo na pag magmamasila tayo ng bangka. Yan. Pwede rin man tayong gumamit ng fiberglass. Kaya lang wala tayong gamit ng fiberglass eh.
Halos kalimitan kasi ngayon ng mga bangka, fiberglass na yung mga ginagamit. Ayan. Marunong din tayo magtimpla niyan. Ayan pa, ayan. Tulad kanyan na ganyan karami yung kinuha nating pula. Ganyan din yung kukunin nating puti. Basta lagi nyo pong tatandaan mga ka-junior na 1:1 lang yung pagtitimplan epoxy. Para suwabe yung pagkakatuyo niya. Kasi pangit din naman pag sumobra. Mag-iba yung ano niya, yung texture. Maaaring matagal matuyo. Ngayon. At takpa muna natin. Ayan mga ka-junior, make sure na halong-halo po. Ayan. Haluing mabuting epoxy bago natin isama yung ano. Maya-maya pala gagamit tayo ng kusot sa pagmamasilya ng baul, para na rin na pampatibay din yung dagdag tibay. Yan, sali muna natin. Isa lang yung gagamitin muna natin. Ano. Ayan mga ka-junior, haluin lang po natin ang haluin. Hanggang sa mag-mix na yung dalawa. Pag medyo kulay pink na siya, yan. Kailangan kasi talaga parehas ang halo mo. Pag hindi maganda yung pagkakatimpla ng epoxy, hindi po yan matutuyo. Kahit maghapon po yan nakabilad, hindi po yan matutuyo. Bali yung gagawin natin ngayon, di ba na-grinder na natin siya. Mamasimasilahan natin yung mga ibang bako-bako para pagagandahin lang natin ng konti. Hindi naman natin siya totally na makinis na makinis. Kasi pag talagang kininis natin siya maigi, babakbakin natin yung mga makakapal na epoxy. Talagang papantayin po natin yan. Tama lang siguro yung wag lang siya magkatulo. Yan. Ito mga ka-junior, gagamit pala tayo ng paleta. Ito, then magmi-mix na tayo ng epoxy paint. Itong epoxy paint, ihahalo natin ito dito sa tinimpla nating epoxy. Ayan. Ito mga ka-junior, ito po yung sky blue yung pinatimpla natin. Ayan po yung sky blue. Wala akong nakuha kanina basahan, kaya kinamay ko na lang muna. Then huwag nyo palang kalimutang maghalo ng catalyst. Basta pag epoxy paint, catalyst lagi. Kaya mga ka-junior, tumutulo na yung epoxy natin. Pwede dito na natin siya timplahin sa ibabaw ng kasko. Yung kasko, sa ibang lugar, baulan tawag. Yung iba naman is kasko. Yan. Sali na lang muna natin. Kasi medyo malabnaw siya. Tutulo talaga yan. Ito, pangkaraniwan siguro, lalo sa mga mangingisda o mandaragat. Biyasa na sa pagmamasilya ng mga bangka. Tayo, nagmamasilya rin, kaya lang hindi tayo ganun kakinis. Pag nagtitipid-tipid sa budget, yan. Pwedeng sariling masilya na lang. Pero kung gusto talaga natin ng makinis na makinis, pwede tayong tumawag ng mga professional na nagmamasilya talaga. Tsaka gagrinder rin talaga natin yan maigi yung kinis na kinis. Ayan mga ka-junior, yan. Ito na pala yung tinimpla nating epoxy paint. Haluin lang natin mabuti. Yan. Malikot yung ating cameraman. Yan. Yan, ihahalo rin natin. Pag hinalo natin to, medyo lalabnaw siya. Kaya yung mga malilit na butas, sisiksik talaga siya.
pag ginamitan natin ng ganito. Yan, halo tayo. Halo all the time. Yan. Ito mga ka-junior, yung ginawa natin. Meron pa tayong imimix dyan. Para meron tayong makatipid tayo. Budget meal lang tayo kung tawagin. Ayan. Ito hahaluin din natin mabuti. Para mag-mix yung epoxy tsaka yung epoxy paint. Pag okay na to, maya ihahalo na natin yung ating kusot. Nagreserva tayo ng kusot para dito sa ating pagmamasilya. Itong mga ka-junior, ito na po yung ating kusot. Maglalagay lang tayo depende lang po sa dami ng ating epoxy. Kasi baka mamaya matigasan tayo eh. Sayang din. Ayan, dadakot-dakot lang tayo pag medyo malabnaw. Palaputin lang natin konti. Yung iba gumagamit ng lambat, yung iba naman kusot. Pag lambat kasi gugupitin mo pa ng pinong-pino eh. Hindi katulad dito sa kusot. Kusot o pinaglagarian, pwede na yung bumili sa mga lumber o pwede tayong humingi. Itong kusot natin to, hiningi lang natin to sa lumber. Hiningi lang natin sa tropa. Sabi ko, panghalo lang sa epoxy. Ayan mga ka-junior, ihagod na po natin sa baul o kasko. Paghahagod po ng masilya, manipis lang po. Kasi pag binalikan natin siya mamaya, makikita nyo pa yung mga konti-konting butas. Sisip-sip pa yun eh. Ayan, konting hagod pa. Ito mga ka-junior, make sure lang natin na makinis-kinis tong ilalim. Kasi gagamitin po natin to sa lambatan. Pag may sinasabit yung lambat, kada hilayin natin to sa ibabaw, wasak yan. Kaya kailangan yung mga tornilyo, pako, tsaka yung mga konting salubsob, yan. Ito na po yung manasilya natin. Yan. Balikan po natin uli. Yan. Pag may mga lubog pa, babalikan na lang natin uli yan maya-maya. Yan mga ka-junior. Tapos pag medyo natuyo na po siya, konting liha na lang po. Ayan. Kasi itong loob na yan, hindi naman yan tatamaan. Hindi naman siya masyadong magasgas gawa. Meron tayong release. Yan, nilagyan natin siya ng papel kasi kanina tumutulo-tulo pa siya. Ayan ang ating ehe or LC, double engine. Ayan. Ito pre, dagdagan pa natin yung mamaya ng masilya. Konting liha pa. Ayan, para medyo makinis. Ngayon naman po, ayan, pipinturahan po natin yung kasko ng sky blue. Tara, pinturahan na natin. Ayan mga ka-junior, pinipinturahan na po natin yung ating pang-ilalim na bangka. Baul o kasko. Ayan. Ayan po yung gamit natin yung yung epoxy paint. Kasi magtataka kayo, medyo siya. Medyo makapit. Parang ador harap ka. Ayan. Makikita ka sa YouTube sa buong mundo. Yung pagpipintura mo pre, yan, magte-trending ka dyan. Yan, mega shoutout nga pala sa aking asawa na si Lyra Santiago Official.
Subscribe po kayo mga ka-junior at saka sa aking mga anak na Sams of Dre channel. Paki-subscribe na lang po and supportahan po natin yung kanilang mga YouTube channel. Mga ka-junior, pag epoxy paint pa ang pinampintura natin sa ating mga bangka, mabilis lang po yung matuyo. Tsaka pag ginagamit po natin yan, madali po siyang linisin. Pag nilinis po natin, halos parang laging bagong pinta yung bangka natin. Konting punas kumpara sa ordinary na paint na pintura, nababakbak agad. Tsaka pag ginamitan natin yung steel wool, kasama rin siya matutuklap. Dito sa epoxy paint, talagang ano siya, kapit na kapit. Para ka nang nagmasilya, nagpintura. Yan. Halos lahat ng bangka ko, epoxy paint yung ginagamit ko. Kasi subok na eh. Yan ang pangkaraniwang ginagamit ko. Kaya mga ka-junior, pag natapos tong side na to, doon naman tayo sa kabila. Malapit-lapit na rin, mapapaletringan na natin siya. Ayan, tingnan mo yung paghahagod ng epoxy paint to. Talagang swabing-swabe ang hagod. Ayan mga ka-junior, konting hagod na lang po. Matatapos na po natin yung ating kasko o baul. Bali, yung asul na yan o sky blue na yan, yan yung pinakabaul niya. Kung bago po kayo sa aking YouTube channel, please watch, like, and subscribe. Then pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking nilalabas na YouTube video. Then pa-share na rin po and comment sa baba para po ma-shoutout ko po kayo sa aking mga next video. Mega shoutout nga pala sa ating mga grupo, sa ating mga tropang YTC dyan sa Camarines Sur, sa lahat ng panig ng Pilipinas. Mega shoutout sa inyo mga idol. Hindi ko na memorize yung yung kode ko kayo, naiwanan ko. Saka sa susunod na vlog ko, iisa-isahin ko na kayo. Kumusta sa inyong lahat dyan sa ating mga vlogger na mangingisda? Kumusta sa inyong lahat? Suportahan po natin yung ating mga kapwa YouTuber na mga mandaragat sa kanilang mga YouTube videos. Ito po, yan. Kunti na lang po, then matatapos na tayo. Yan, kapiraso na lang. Buti kumasya yung ating epoxy paint na tinimpla. Pag magpipintura tayo ng epoxy paint, kailangan kung ano lang yung gagamitin natin, yun lang ititimpla natin. Kasi natutuyo po yan eh. Hindi na po natin pwedeng ibalik. Kasi nga meron siyang catalyst.
Ayan mga ka-junior, nakapinta na po tayo ng apple green. Bali pares lang po yan ng pagtitimpla. Ngayon ay iba lang po yan sa kulay. Epoxy paint din yan din, epoxy catalyst din ang imimix natin. Ayan, medyo tuyo-tuyo na yan pag mga ganyang sobrang init ng araw. Ayan, yan ang color coding namin dito sa Bacoor City. Apple green. Kaya pag nakakita kayo ng baka ng apple green, yan ang pangkilinimitan makikita nyo. Sa Cavite City, violet. Ayan. Yan, pag natapos natin siya, baka bukas o kaya sa isang araw, magpapalit rin naman tayo. Bali pag natuyo to, maglalagay naman tayo ng lining gamit ang masking tape. Pag masking tape kasi yan, medyo maganda-ganda magani. Yung iba naman gumagamit ng lawayan sa paglalining, pero tayo gamit tayo ng masking tape. Pag lawayan kasi minsan may mga tulo-tulo rin eh. Ayan, tapusin lang natin hanggang kabila. Malaki na tubig eh. Yan mga ka-junior, dito naman tayo sa kabila. Bali-balikan lang ang ginagawa natin para maganda-ganda yung kulay. Pag nagura natin sa kabila, dito naman sa kabila. Ngayon bali nakakaano na tayo. Pangalawang hagod dito sa kabila, kaya medyo makinis-kinis na yung ating dingding, matingkad-tingkad na rin po. Pero kung marami-rami pa tayong matitirang epoxy paint, kahit mga 3 hagod pwede na yan. Kung may matira, ihagod natin kasi hindi natin siya pwedeng i-stack. Kinabukasan matigas na yan. Kaya kung gagamit tayo ng epoxy paint, hanggat maaari konti-konti lang timpla, kasi pag nasobrahan tayo sa timpla, maabutan tayo ng tigas, lalo na pag maraming epoxy paint yung nilagay natin. Ayan, maganda ng hagod niya oh. Tsaka kung naghahagod kayo matigas na epoxy, pwede po tayo maglagay ng lacquer thinner. Ngayon naman po, prepare po natin yung ating gagamitin. Para naman sa paglalining. Maglalining tayo ng yellow, red, tsaka white. Yan yung mga gagamitin natin. Para hagodan tayo ng hagod. Ayan mga ka-junior, hindi na natin nakuha ng kanina yung paglalagay natin ng masking tape. Kasi walang mag-aalalay, wala rin kukuha ng picture. Bali ito tinuturo ko ngayon na ito yung lining natin ng masking tape. Pag napinturahan na natin, pag tinanggal natin siya, dire-diretso na yan. Ayan. Yan, puro masking tape yan, yung kulay puti na yan. Hanggang sa matapos siya. Kaya kahit line tayo ng line, yan yung ating pinaka-guide. Ayan mga ka-junior, sa mga wala pang idea, ito po yung pinakamagandang idea na gagamitin natin masking tape. Siguradong diretso yung ating mga paglaline o paglilinya. Ayan na. Son, kaway-kaway ka son. Shoutout mo rin yung iyong YouTube channel. Ayan mga ka-junior, makikita nyo. Epoxy paint din yan yung ginamit natin na paglalining. Para kapit na kapit din. Ayan mga ka-junior. Makikita nyo po yung masking tape. Yan po yung magsisilbing guide. Para kahit tumulo po siya, diretso pa rin po yung ating linya. Pangkaraniwan pag naglalining, yan talaga yung ginagamit, masking tape. Mas mabilis pa kasi. Tulad niya kung makikita nyo yan. Hagod lang siya ng hagod. Yan. Ito po yung ating pangalawang pahid sa kabila. Natingkad na po yung ating pagkayelo. Pwede pa po natin siya isa pang hagod para lalong mag-yelo, mas tumingkad pa po yung yelo niya. Ayan.
Ngayon, pag medyo tuyo na siya, bago siya matuyo, tatanggalin na po natin yung tape. Kasi pag hinayaan po natin siyang matuyo, kumakapit nga pala yung ano niya, masking tape. Kailangan konting tuyo lang yan, tanggalin na natin. Papakita ko rin sa inyo mamaya-maya kung paano natin tinatanggal yung masking tape. Ayan mga ka-junior, yung kabilang side pwede na natin tanggalin. Ayan, dahan-dahan lang. Ayan, kung makikita nyo po, makapit yung ating masking tape po. Ayan. Hilahin nyo po hanggang dun sa may dulo. Basta pag hila nyo po, diretso lang po. Kasi minsan, pag nasobrahan sa kapal, tumatago siya sa mismong masking tape eh. Yan, hilahin natin siya dahan-dahan. Basta ganyan lang po yung gagawin natin pag tayo nagla-lining hanggang sa matapos. Ayun, kung mapapansin nyo, mayroon siyang parang sapot-sapot. Kumapit na maging ano niya, yung masking tape niya. Ayan. Ayan, natihayan na natin yung bangka. Hindi natin nakuha ng kanina. Gawa ng ano eh. Pati tayo nag-assist tayo. Nasa ano tayo, mga 9 o 10. 10 pang 10 ako sa mga nagtihaya ng bangka. Ayan na po yung ating pininturahan. Bali, yan po yung galing Timala Naik. Ayan po. Yung sobrang puti, hinahagod po natin sa sintas. Mas maganda kasi puti para pag may barko, makikita agad ng barko kung may dadamang barko. Ayan, baka bukas makapagpa-lettering na tayo.